Kamusta po mga kabayan? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga tambay. Ito po mga tambay, nagtapos na po. Tapos na po ang ligasiya o paghahari po ng mga Garcia ng Cebu. Lalo-lalo po sa pagiging gobernador mga tambay. Natapos na po. Napalitan na po siya ng bago na po ang uupo na gobernador po sa Cebu na si bagong Governor Baricuatro mga tambay. Si Governor Baricuatro. At talagang ito pong gobernador na ito ay napatawan pa ng suspension ito ng 6 months. Under investigation po ito ng ombudsman. Ngayon po matutuluyan na po siya ngayon mga tambay dahil ayaw pa nga niyang bumaba, di ba? Ayaw niyang bumaba sa posisyon. Ngayon, tuluyan na po siyang bababa at dire-diretso na po ang kanyang dire-diretso na po siyang mag-impake mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita. Mga bagong pangalan at mukhang panalo sa botohan sa lalawigan ng Cebu. At live mula sa Cebu, nasa front na balitang yan, ang aming News 5 Visayas correspondent na si John Aroa. John, sino-sino nga ba ang mga naiproklamang panalo dyan? Jiggy, political shift kung maituturing ang nangyari ngayon sa Bilang Pilipino 2025 dito sa probinsya ng Cebu. Ang mga naiproklama at mga nangunguna sa bilangan rito ay mga bagong pangalan at baguhan sa politika. Pero bago pa man nangyari yan, ay nagkaroon o bahagyang naantala ang proklamasyon ng kandidato dito sa probinsya ng Cebu, dito sa provincial capital. Mag-aalas 3 ng hapon nang umupo ang Board of Canvassers para magproklama ng mga nanalong opisyal sa probinsya ng Cebu. Ang lamang na kandidato sa pagkagobernador si Pam Baricuatro hinarang ang pagpapatuloy ng termino ni incumbent Governor Gwen Garcia. Kaya mga taga-suporta ni Baricuatro hindi maitago ang saya sa naging resulta ng botohan. Pero naantala pa ang proklamasyon ni Baricuatro. Ayon sa Board of Canvassers, nagka-problema sa transmission ng election returns mula sa bayan ng Pinamungahan. Bukod dyan, naghain ng motion to suspend proclamation si incumbent Governor Garcia. Hindi raw kasi inaksyonan ng COMELEC ang hiling niyang ideklarang nuisance candidate ang kalaban niyang si Baricuatro. Pero ang main office na raw ng COMELEC ang magdedesisyon dito. Sa huli, iprinoklama na ring panalo si Baricuatro. After such canvass, it appears that Baricuatro Pam garnered 1,107,924 votes for the office of provincial governor. We hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected provincial governor of the province of Cebu. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Baricuatro na tumakbo sa ilalim ng PDP at dating PFP Secretary General. Baguhan lang siya sa politika. Siya ang founder at executive director ng Simply Share Foundation. Dati rin siyang flight attendant. Hindi raw makapaniwala si Baricuatro na nagwagi siya dahil malaking pader daw ang binangga niya sa pagtakbo bilang gobernador. Malaki naman ang pasasalamat niya sa tiwalang binigay sa kanya ng mga Cebuano at ng pamilya Duterte. It's overwhelming, no? This is unexpected talaga, no? Although we were hoping and praying, I'm deeply touched and grateful. Hindi ko talaga inasahan because after all, when I started, I was branded as who you. This is really victory. Nangako si Baricuatro na ipagpapatuloy ang mga kasulukuyang programa ng provincial government. Tiniyak din niyang walang matatanggal sa mga empleyado ng LGU kung maayos naman ang kanilang serbisyo. Nanalo namang vice-gobernador ang katandem ni Garcia na si Glenn Soco. Game changer din para sa Cebu City ang pagkapanalo ng engineer na si Nestor Archival bilang mayor ng lungsod. Natalo niya sina incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia na pinsan ni Governor Garcia at dating Mayor Michael Rama.
Wagi rin ang katandim ni Archival na si dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña. I'm very happy. I didn't expect na ito yung resulta. Considering na medyo wala kaming resources, what we did is dumiretso na kami doon sa mga constituents. Yeah, mga tambay, mga luma, natalo na po ang mga luma at sinasabing mga naghahari pong politiko o politika sa Cebu, mga tambay. Yan po. Iba po kasi nagagamit ng power at syempre po yung lakas ng Duterte, mga tambay. Katulad po niya, no? Hindi pa kilala at talagang mahina ang power, mahina ang kanyang makinarya. Itong si Pamela Baricuatro. Pero binangga niya, mga tambay, pader po ang binangga ni Governor Pamela Baricuatro, mga tambay. Nakita niyo po. At nakita rin po natin ang puwersa. Kasama po kasi ang puwersa ng gobyerno po rito dahil ito po ay kapartido po ng alyansa. Di po ba, mga tambay? Pero ang mismo na po ang ating mga kababayang Cebuano po ang talagang hinusgahan na po ang naghaharing sistema po ng mga Garcia. Saan po? Sa Cebu. Pati po ang kanyang mga kamag-anak, hindi rin po nakalusot, mga kababayan. Nakita nyo po? Ganun po katindi. Kung hindi nga lang po nagkaroon ng hokus-pokus yata sa makina ng mga senador natin, ay tsak po, lusot din po ang ating mga senador, mga kababayan. Lusot. Kaya lang, dyan po tayo nagkaproblema. Kay Commissioner yata. Commissioner Garcia, mga tambay. Kay Comelec Commissioner Garcia yata. May malaki yata tayong problema riyan. Di umano, mga kababayan. Kaya po yung sinasabing yung ating black voting ay hindi po natin nakita, mga kababayan. Dahil nga po, kung titingnan nyo po sa Senado, napakalaki po ng boto ni Senator Bongo. Nasa top. Kung tayo po ay napakarami po talaga natin nag-black voting, bakit po nasaan yung black voting natin? Bakit naiwan, nawala? Hindi kaya yung mga boto ng ating mga binoto na PDP laban ay napunta po doon sa gusto nilang papuntahin ang ating boto? Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi kaya pati ang ating boto ay nanakaw na rin ng makina o itong grupo nila, di umano? Nagtatanong lang po. Di po ba? Kaya dito po, mga tambay, kasama na po sa graduate po ng 3 taon ang pamilya Garcia, pati po ang kanyang kamag-anak sa Cebu. At ito po yung mga graduate, mga tambay. At marami pa po ito. Pero kasama po siya rito, in-upload po ng ating kababayan. Panoorin po natin itong graduation. Mga tambay, si Abante. Mga graduate po yan. Yan mga nagpahirap po sa kongreso yung mga yan. Yan, si Fernandez, talo yatang governor yan. Ayan, yan, mga matitindi po yan. Di ba? Yan, taga Mindanao po yan. Ayan, Zamora. Yan. Yung Makabayan Black, Mindanao. Ay, nako, yung aso, talo na rin po. At syempre po, ayan, si Gwen Garcia po, kasama po sa mga graduation graduate na po sila. Yan, si Paduano, si Boy Contempt. Di ba, mga tambay? Yan po, in-upload po ng ating mga kababayan yan sa social media, mga graduation po, mga tambay. Di ba? Mga graduation, pambihira. Lahat po halos ng bumatikos at talagang inimbestigahan kuno na napakarami raw po na ginawang anomalya ang Vice President. Ayan po, karamihan po dyan ay nag-graduate na po. Hindi na po natin makikita ng 3 taon sa politika, mga tambay. At lalo-lalo po si Franz Castro. Wala na po sa kongreso ito. Tumakbo po senador yan. Baka po ngayon yan, makulong na yan. Baka po makulong na ngayon dahil convicted po ng child abuse yan. Si Franz Castro, di ba? Yung child abuse case niya, convicted po siya. Baka po ngayon, wala na siya immunity ngayon. Wala nang immunity po yan. Baka po ngayon, makulong na po yan. Depende po. Depende. Dahil ngayon po malakas po ang puwersa nila ngayon. Dahil nga po sa binagoong ang Pilipinas po, malakas po ang mga puwersa po yata ng mga makakaliwa. Di kaya, at lalong-lalo po yata ng Makabayan Black. Nagtatanong lang.
Kaya sana wala na siyang immunity ngayon, sana siya makulong na rin. Di po ba? Dahil pagbayaran niya po yung kanyang child abuse o kaya kidnapping dapat yan di ba? Dahil yung mga itinakas nila yung mga kababayan natin, yung mga kabataan sa yung mga katutubo nating mga kabataan, tinakas nila. Dalawa po yata yan Kasama po yata si Sator Ocampo diyan, mga tambay. Pero naghahari na naman sila dumami na naman po sila ngayon, mga tambay. Nagbalikan na naman sa Kongreso at meron sa Senado. Yan po, mga tambay. Congratulations po. Talagang nanaig po ang boses ng Cebuano. Ang mga kababayan natin Cebuano ay hindi po pumayag na maghari po ang sistema po ng politika na katulad po ng pinatatakbo po ng binagoong Pilipinas na napakarami pong issue, lalo po sa kaperahan. Di po ba? Isang damukal na issue ang binagoong Pilipinas sa pera at grabing pamumulitika sa mga Duterte. Alam naman po natin ang Cebu. Ang Cebu po ay bayan din po yan ng mga Duterte. Diyan din po sila. I think diyan po isinilang yata ang dating Pangulong Duterte. Diyan po ba sinilang o ang kanyang mga magulang ay sinilang sa Cebu? Di po ba, mga kabayan? Kaya po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang pamilya, ang Vice President Sara Duterte ay talaga pong taga Cebu rin po sila. At syempre po, mas minahal po ng Cebuano ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte kaysa po sa Governor na si Gwen Garcia. Mas tiningnan at minahal at syempre po hinangaan ang pamilya Duterte kaysa po sa naghahari na napakatagal ng panahon ng mga Garcia sa Cebu. Kaya tingnan nyo po, ikaw na mismo, tagal-tagal mo na sa Cebu rin na nanunungkulan. Mas pinaniwalaan ng mga Cebuano, nating kababayan, ang inendorso po na si Pamela Baricuatro. Nakita nyo po yun. Isa pong baguhang politiko, mga tambay. Ganun po ang napakaganda, mga tambay. Kasi ang mga Duterte ay naglingkod ng tama at syempre po sila po yung makabayan. Sila po ang tunay na makabayan at syempre po makamahirap. Hindi po katulad yata na nanunungkulan ngayon. Hindi kaya sila yung maka-oligarko? Kaya? O maka-komunista kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Mga makamayaman kaya? O makapolitiko dahil sila'y kampi-kampi? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po, mga tambay. Sana po yung mga kaso po ng Gwen Garcia ay sana po yung matutukan din po ito ng ombudsman at managot ang dapat managot sa kanyang mga kaso, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo, mga kababayan. Thank you po sa inyo, mga subscribers po natin. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123, thank you po. Ng Hong Kong, Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo, mga kabayan. Lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po, maraming salamat din po sa mga gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kabayan. Maraming salamat po. Siyempre po, yung dasal at panalangin po natin, isama po natin na sana po maingatan, lalo po ang dating Pangulong Duterte. Maingatan po sana at ang ating Vice President, maingatan po at mailayo sa mga masasama, mga kababayan. Thank you po. Sa muli po, mga kababayan. Ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.